Hay, kumusta kayo? Naimbag ngal daw kada kayo amin sa pila ko matadda kayo ti nasayat nga kasasadit at tanga gundaway. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayong araw na to, ang gagawin natin ngayon ay ikukwento ko sa inyo kung paano tayo nagsimula dito sa YouTube, kung ano nga ba yung mga pinagdaan natin along the way bago tayo makarating dito. Kasi alam nyo, kagabi, bago ako natulog, bigla akong naalala yung paano tayo nagsimula dito, and then na-realize ko na parang ang ganda niya ikwento. Kumbaga parang nakaka-inspire. At ito na yung gagawin natin ngayong araw na to. Okay? Bali, nagsimula ang lahat noong 2018 kung saan natambay ako noon sa mga computer shop. Dahil nga sa wala akong cellphone noon o kahit anong gadget man lang, at estudyante pa ako noon, kaya doon ako nagse-search, nag-encode at nagpapaprint. At syempre, doon na rin ako nanonood ng mga videos dito sa YouTube at tumatambay sa Facebook, mga ganyan. And then may mga nakilala ako na mga content creators. And eventually, na-inspire ako sa kanila. Na nasabi ko sa sarili ko na parang gusto ko ring gawin yung mga ginagawa nila. Gusto ko rin gumawa ng YouTube channel ko at gumawa ng mga videos. Ang problema, ayun nga, 'di ba, wala tayong gamit, wala tayong cellphone. And noong 2019, itong asawa ng isang kuya ko na isang OFW from Saudi Arabia, niregaluhan ako ng isang cellphone, no? Pag-uwi ko noon galing sa school, pinapagalitan ako ng nanay ko no kasi magulo daw yung lalagyan ng mga damit ko. Magulo daw yung mga damit ko. Yung lalagyan ng mga damit namin noon, mga karton lang yun na malalaki. Kasi syempre hindi pa kami masyadong nakakabangon sa pagkasunog ng bahay namin noong 2013. Ayun, kaya ayun, chinek ko, and then may nakita ako doon na box ng isang cellphone, bagong cellphone, at may nakasurat na para daw sa akin yon, ganyan. Syempre tuwang-tuwa ako noon, 'di ba? Nagpasalamat ako doon sa nagbigay. Noon ngang June 2019, official ko nang ginawa yung aking YouTube channel, no? Nung una, hindi ko pa talaga masyadong sineseryoso yung mga ina-upload ko doon. Kumbaga kung ano lang yung mapagtripan, yun lang yung ina-upload ko sa channel ko na yon. Kapag pumupunta kami sa palayan, nagtatanim ng mga gulay-gulay, mga ganyan. Tapos kung anong nangyayari sa university, ganyan. Yun yung mga binibidyohan ko, tapos yun ang ina-upload ko. And syempre, walang nanonood. Syempre wala pa naman akong mga subscribers noon, 'di ba? Ang ginawa ko noon, alam nyo ba? Humingi ako ng favor sa mga kaibigan ko, ganyan, sa mga classmate ko na baka naman pwedeng mag-subscribe sila sa channel ko. Tapos tuwang-tuwa na ako noon kapag may mga nanonood na 5, ganyan. Nakakuha ako ng mga 5 views, 10 views, mga ganyan. Tapos may mga nagko-comment na 3, ganyan, na makakilala ko lang din. So, ayun, halo-halo nun yung mga ginagawa kong mga content. Kumbaga parang chop suey. Oo, gumagawa pa ako ng mga mga comedy skits na kung saan ako lang din yung yung character, nagpapatawa, nagba-vlog, halo-halo yung ina-upload ko nun dun. And then nagda-dub din ako noon. Alam mo yung mga pelikula ng Disney, yung Cinderella, mga ganon. Kumukuha ako ng part sa mga video na yon, tapos inaalis ko yung audio, and then pinapalitan ko yon ng boses ko in Ilocano. So, syempre ang daming natawa doon. Yun yung mga unang klase ng content ko na sobrang pumatok talaga. At nagbigay yon ng maraming taga-subaybay sa YouTube channel ko. Hanggang sa tuloy-tuloy lang yung paggawa ko ng iba't ibang mga content noon. Wala rin akong tripod na magagamit. Kasi syempre, kapag kailangan mong i-video yung sarili mo, tapos kailangan malayo yung cellphone, syempre kailangan mo ng tripod.
Ang meron lang sa akin nun is GorillaPad na maliit. Ang ginawa ko, kumuha ko ng kawayan, tapos gumawa ako ng sarili kong improvised na bamboo tripod. At doon ko na ikinakabit yung GorillaPad na nandun na din yung cellphone. At yun, nagbibideo na ako. At ayun, tuloy-tuloy lang yung paggawa ko ng mga iba't ibang video noon, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy, hanggang sa tumaas ng tumaas yung subscribers ko, di ba? Hanggang sa pwede na akong mag-apply for monetization kay YouTube. Alam nyo kasi sa YouTube kapag gusto nyong kumita sa paggawa ng mga videos is kailangan mag-apply ka kay YouTube for monetization. Ang problema is, syempre, kailangan mo munang abutin yung requirement na nire-require ni YouTube para pwede ka nang mag-apply sa kanya. At yun na nga, yung at least 1,000 subscribers at 4,000 hours na watch time. Yung 4,000 hours na watch time na yun yung tagal ng panonood ng mga viewers mo sa mga videos mo. Halimbawa, nag-upload ka ng 10 minutes na video, no? Kapag may isang nanood doon at tinapos niya, edi meron ka ng 10 minutes. Tapos pag may isang nanood ulit, hindi niya tinapos, halimbawa, kalahati lang yung pinanood niya, 5 minutes. O, di 5 minutes plus yung naunang 10 minutes, edi meron ka ng 15 minutes. Remember na ang kailangan mong abutin ay 4,000 hours na watch time. At alam nyo ba, naabot ko yun. Diba? Akalain mo yun. Siyempre tuwang-tuwa naman ako. Ang ginawa ko noon is nag-apply na ako for monetization kay YouTube. Kasi sa totoo lang, ang isa sa mga rason kung bakit nag-start ako ng YouTube channel ay hindi lang nang dahil sa gusto kong mag-entertain ng mga tao at maipakita kung anong gusto kong iparating, kundi gusto ko ring kumita ng pera sa paggawa ng mga videos. Kasi syempre, 'di ba, kailangan ko rin ng pera, 'di ba? Gusto kong makatulong sa magulang ko, gusto kong matulungan yung sarili ko. So ayun, nag-apply na ako for monetization kay YouTube. And naghintay ako ng 1 buwan, ayun, para sa kanilang response. Isang umaga nun, pagkatapos ng 1 buwan, may na-receive akong email galing kay YouTube at sabi niya na ni-review daw nila yung channel ko. Unfortunately, hindi daw ako natanggap kasi may mga nakita silang mali dun sa channel ko. Siyempre, nun, nakakapanghina yun ng loob para sa akin, 'di ba? All the efforts, tapos ganun, hindi ka matatanggap. Ang maganda nun is pwede ka namang mag-reapply kapag hindi ka natanggap. Ang kailangan mo lang is tignan kung ano yung mali dun sa channel mo at kailangan mong baguhin dun at kailangan mong alisin. At ayun nga yung ginawa ko. Since hindi nila sasabihin kung ano yung mali sa channel mo, ang ginawa ko nun is dinilit ko lahat ng mga video ko sa channel ko. Kapag nag-delete ka kasi ng video sa YouTube channel mo is mawawala din yung watch time na na-earn mo sa video na yon. So kailangan, 'di ba? Kapag ako dinilit ko lahat ng video ko, so back to zero ako, 'di ba? And ang maganda naman doon is meron na rin akong 14,000 na subscribers noon. Most of them are mga OFWs, mga ganyan, mga Filipino migrants na taga USA, Canada, Australia, mga ganyan. Ang isa pang ginawa ko noon is, ayun nga, dinilit ko lahat ng videos ko. Tapos nag-decide na ako kung ano bang klase ng content ang gagawin ko. So, nag-isip ako noon. Na-observe ko noon na may isa akong video na kung saan kasama ko yung mga kapatid ko, tapos pumunta kami sa gubat at nanguha ng mga panggatong para sa nagagamitan sa pagluluto.
At nakakuha yon ng madaming views at reactions at comments. Ang sinasabi nila noon is nakaka-relate daw sila, 'di ba? Ah, Natutuwa daw sila makakita ng ganong video, ganon, kasi naalala nila yung mga yung buhay nila noon, ganon. At naisipan ko na, what if ganun na lang yung gagawin kong mga video, countryside life videos, kasi para sa akin madali siyang gawin, i-sustain at ma, mapapanindigan ko yon kasi ganun naman ang buhay na meron ako, ganun naman ang buhay na meron kami, so hindi na ako mahihirapan. At ayun nga yung ginawa ko nun. Pumunta kami sa ilog, ganyan, naglaba kami doon, nanguha ng panggatong, ganyan, umakyat sa puno, nagpakain ng kalabaw, nagtanim ng mga gulay-gulay, nagluto. Ayan, yung mga typical na mga ginagawa sa probinsya. At yung hinihingi ni YouTube doon na 4,000 hours watch time, madali ko na lang din na nabot yon. Okay? Madali lang yung mga 2 months ko na inipon yun. At kahit kinakabahan ako nun, nag-reapply na ako for monetization. Kung nung unang beses na nag-apply ako for monetization, naghintay ako ng 1 buwan bago nila i-send yung response nila. Ngayon, naghintay ako ng 3 days. 'Di ba? So, isang umaga nun, maaga ako nagising, tapos pumunta ako sa may tuktok ng burol na malapit dito sa amin para makasagap ng signal. Kasi walang signal dito nun, dito sa baba. So, pag open ko nun ng data ko, may natanggap akong email galing kay YouTube at sinasabi na, "Congratulations, you are now accepted to YouTube Partner Program." So, ayun, sa madaling salita, natanggap na ako for monetization. Syempre, tuwang-tuwa ako noon. 'Di ba? Unang ano natin yon, unang tagumpay. Sumisigaw ako doon na nagtatalon-talon, 'di ba? Syempre, sino ba naman ang hindi matutuwa, 'di ba? Ang problema noon, akala ko doon na magtatapos. Yun pala, yun pa lang yung parang pinaka-introduction ng mga mararanasan natin. Kasi kahit sumeldo ako ng malaki, let's say 1 million, hindi ko yun makukuha. Ang sabi ni YouTube noon, kailangan ko munang gumawa ng AdSense account at ilagay ko doon yung pangalan ko, yung address ko, ganun. So yun yung ginawa ko. And then, ah kailangan ma-verify yung address ko doon para mapatunayan na taga doon talaga ako at totoong tao talaga yung nilagay kong pangalan doon. At mapapatunayan mo lang yon, mabe-verify mo lang yon kung magre-request ka ng PIN code mula kay Google. Si Google kasi ang may-ari kay YouTube. Ngayon, ang problema, hindi nila yon isi-send through email or chat. Isi-send nila yon through mail. Yung sulat, yung nakasobre, no? So, ayun, dali-dali ako na nag-request na for PIN code galing kay Google nun. And then, ang problema, nagka-pandemic. Tapos lumala yung pandemic. Nag-lockdown. Alam naman natin nun, nung mga pagkakataon na yan, sobrang limited lang yung galaw ng mga tao, 'di ba? Bawal lumabas. Kaya yun yung nagpabagal doon sa pag-process ng pagsisend nila ng PIN code sa akin. 'Di ba? Syempre manggagaling pa yon sa ibang bansa. Di sabi kasi doon sa Google na dapat dumating yon sa loob ng 2 weeks to 1 month. At kapag hindi pa yon dumating ng 4 months, lahat ng pinaghirapan natin, mawawala na yon, 'di ba? Kahit kumita ka doon ng milyon-milyon, hindi mo yon makukuha. Syempre, sino ba naman ang hindi kakabahan noon kasi kumikita na rin yung channel ko noon. So, ayun, yung nagsasabi lahat, alam mo yung kaba, yung takot na baka hindi dumating, yung takot mo sa pandemic, tapos kailangan mo pang gumawa ng videos noon. Ang maganda naman noon is nakakagawa pa rin ako ng videos, nakakalabas pa rin ako kasi bundok dito sa amin at ilan lang kami magkakapitbahay dito. Syempre, wala namang bantay, 'di ba? Hindi katulad nun sa cities na talagang pag bawal lumabas, bawal talaga lumabas. So, ayun. Ang nangyari, alam nyo,
natapos na yung 4 months, hindi pa din dumadating yung PIN code mula kay Google. At doon talaga ako sobrang nalungkot at napanghinaan ng loob. 'Di ba? Naisip ko noon na lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, lahat ng effort, tapos boom, mawawala din lahat. Walang patutunguhan. Wala na akong ganang gumawa ng videos nun. Basta tinigil ko na. At sinasabi ko sa sarili ko na okay na, okay lang yan. Mag-move on ka na. Pero syempre, nalulungkot pa rin naman ako, di ba? Ang dami nating pinagdaanan. And then, itong isang classmate ko nung elementary, nag-chat sa akin. Sabi niya, Ben, punta ka dito sa bahay kasi may sulat ka dito galing kay Google. Syempre, nanlaki mata ko noon. Tuwang-tuwa ako, grabe. Yun ang pinakahihintay ko, di ba? So, dali-dali ako pumunta doon sa bahay nila noon. Yung bahay kasi nila, katabi lang ng kalsada. Sa amin, sa looban pa kami, sa bundok pa. Tapos walang kalsada dito, pilapil ang lalakaran mo. So, ayun, dun na lang iniwan siguro yung sulat. So, dali-dali ako pumunta dun. Pag open ko, ayun nga, yung PIN code nga. 6-digit na PIN code yon. At yun na, yung in-enter ko dun sa AdSense account ko. At boom, verified na yung address ko. Kinakabahan ako nun kasi baka hindi natanggapin. Kasi di ba nga tapos na yung 4 months. Pero yes, thank you Lord. Tinanggap pa rin naman niya. Ngayon, akala ko tapos na. Kailangan pa palang magpagawa ng bank account para dun nila isi-send yung sasahurin mo. May mga choices dun, pwedeng through mail or whatsoever. Pero yung bank transfer, yun na yung pinakamagandang choice dun. So, yun yung pinili ko. Pumunta ako sa isang bangko sa kabilang bayan kasi may mga selected na mga banks na pwede lang at walang bangko na pwede dito sa amin kaya pumunta ako sa kabilang bayan. Ang problema, nung pumunta ako sa bangko na to na hindi ko napapangalanan, ang haba ng pila. Nakapasok naman ako sa bangko. Kaso, ang problema, nung malapit na ako na sana, cut off, biglang nag-cut off. Sabi nila na hindi na daw kakayanin, kailangan babalik na lang daw bukas. So, ayun, walang magawa, kaya umuwi na. Tapos, bumalik ako kinabukasan. Mas inagaan ko. Ang problema, kung gaano kahaba yung pila nung kahapon, mas mahaba yung pila kinabukasan kasi hindi na lang doon sa loob ng bangko yung pila, kundi pati sa labas na ng bangko. Yung bangko kasi may katabi siyang hardware. At yung pila umabot na sa may harapan ng hardware. Pero syempre, nang dahil sa kailangan, pumila pa rin ako. At nung malapit na ako sa pintuan ng bangko, biglang may pumasok na mga senior citizens. Ang dami nila. Magkakasabay sila magpapagawa rin ng account. Syempre, priority sila. Wala ding nangyari. Hindi rin ako naabutan. Nag-cut off lang din. Bumalik ako ng Lunes. Ganon ulit yung pila, ang haba. Kaya ako dun gusto na magpagawa ng account kasi mas mura yung babayaran pag magpapagawa ng account. Pero ayun, hindi ko na kinaya yung pila. Lumipat na ako sa ibang bangko kahit mas mahal. Doon, walang masyadong pila, ganyan. At boom, wala pang 1 oras, may account na ako. Tapos paglabas ko sa bangko, nandun pa rin yung mga kasama kong nakapila pa rin. 'Di ba? Yung ipinambayad ko sa bangko nun is pambayad ko sana sa school. Pero ayun, nagsakripisyo na ako para sa bank account, 'di ba? Nung nagkaroon nga ako ng ATM account, pinalitan ko na yung PIN code. At hinintay na lang si YouTube na isend yung first na sahod ko sa kanya. At nung na-send na nga niya, dali-dali ako pumunta sa ATM para ilabas yung sahod ko na yun. Ang problema is nung pagpasok ko dun sa ATM card ko, mali yung nilagay kong PIN. So, hindi tinanggap. Inulit-ulit ko lang yun. Mali pa rin. Tapos, kinakabahan na rin ako kasi ang haba na ng pila sa likuran ko. Tapos, hindi pa ako sanay gumamit ng ATM.
Tapos parang naisip ko na parang 2 0 yata um, yung meron sa PIN code ko nun. Sabi ko, yun ang tinry ko and then boom! Tinanggap. It turns out na mali pala yung PIN na nilalagay ko. Nakalimutan ko pala. Dahil sa kaba ko, kung ano-anong numero na lang yung napindot ko nun. Tapos, ang pinakaunang nailabas ko nun is 7,000 pesos. Tapos, nanginginig pa ako nun kasi yun ang pinakamalaking pera na nahawakan ko na akin. Tapos, wala akong imik nun. Maingay ang paligid, pero para sa akin, yung sa may pandinig ko talagang tahimik. Pumunta ako nun sa palengke, tapos bumili ng mga damit na gagamitin sa bukid, yung mga kamisa de chino, ganyan. Bumili na ako ng iba't ibang kulay. Tapos bumili na rin ako ng karne ng baboy at mga ingredients ng adobong baboy. Tapos pumunta na ako sa may terminal ng tricycle. At syempre hindi na ako naghintay na mapuno yung tricycle. Inarkila ko na, 'di ba? Tapos tahimik lang ako noon, hindi ako nagsasalita. Basta tuwang-tuwa ako sa loob ko. Pag-uwi ko nun sa bahay, walang tao, tahimik. Imbes na magluto ako nun ng adobo kasi gutom na ako, hindi, kinuha ko pa rin yung bamboo tripod ko. Tapos nagpunta sa bundok, nakuha ng panggatong, tapos nagluto ng adobo, tapos binidyo ko, ayun. Tapos nung saktong nakaluto na ako, dumating na rin yung ibang family members and then kumain kami. At ayun, nagsasalo-salo kami doon. And sinabi ko na rin sa kanila yung magandang balita na yun. Tinanong ko yung mga magulang ko noon kung ano ba yung mga utang nila at ilista na yun. Tapos binayaran na namin. Ayun, tuloy-tuloy lang ako noon sa paggawa ng mga content. Mas lalong lumago yung channel natin. Umabot ng 100,000 subscribers, 200, 300, hanggang sa mas lumaki pa. Ayun. At natutuwa ako kasi madami na ring sumunod na gumawa ng ganong content noon. Madami nang nagsusulputan din na gumagawa ng katulad ng mga content na ginagawa ko, na pagluluto, pag-harvest, mga ganyan, mga countryside vlogs. At at natutuwa ako na mas marami ng tao ang nakaka-appreciate ng mga ganitong video. Gusto ko ring kunin yung pagkakataon na to para magpasalamat sa inyo. Lalo na yung mga sumuporta nung una pa na hanggang ngayon ay nandito pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko na marami na sa inyo ang wala na dito ngayon, hindi na nanonood. Dahil siguro sa nagsawa na or nakahanap na ng mas magandang channel at okay lang yon. Maraming salamat sa mga nandito pa rin at salamat dahil naging parte kayo ng buhay ko. Ayun. At ayun ang kwento. By the way, ang unang sahod pala natin ay more than 60,000. Yun yung naipon na sahod ko in 4 months. Ayun. Ulitin ko na magpasalamat sa inyo kasi nang dahil sa inyo nakarating tayo ngayon dito, no? At sana mas humaba pa yung pagsasama natin, di ba? Sana maging masaya rin ko palagi, no? At ayun, yun na yun. Maraming salamat sa panonood nyo sa video na to. Kapag may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba at subukan natin na sagutin yan sa mga susunod na video. Yun. So, kita-kits na lang sa mga susunod na video. Bye for now. Bye-bye.